Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Kung mapapansin niyo po, mabilis yung aming pag-usapan. Ano po? Bakit po? Dalawang dahilan. Una po, mamaya kung may mga tanong po kayo po yung bibigyan namin ng pagkakataon ng magtanong sa akin. Ano po? Kung may gusto lang naman po kayo. Yung pangalawang dahilan, bukas po kasi ay meron tayong public meeting dito po sa board. Maaga po kami magsisimula. Usually po, 5:30 nag-uusap na po yung mga kandidato. Parang aga rin po tayo lahat matatapos at makakaulat na ano po. Pero, hindi po namin papalampasin yung pagkakataon na makausap po kayo ngayon po. Ano po. Alam ko po na marami ng grupo ang pumunta, ang pumatok sa inyong mga pintuan, ang nandiligaw po sa inyo. Ngayon po panahon ng kampanya, pagalingan po ng pandiligaw yan. Ano, pagalingan ng pakulo, iba, pagka nag-house to house, pinapamerienda kayo, diba? Iba po, pag nagpo-focus dati, nagpaparapol ng bigas, iba-iba ng pakulo. Pero sana po, lagi nating maisip, ang pagsasama, hindi po yan nasusukat sa ligawan stage. Nasusukat po ang pagsasama, yung taon na nakasama mo siya sa hirap at ginhawa, kung ano ang naging ugali sa iyo ng tao na. Ganyan din po sa panunungkulan. Pag panahon po ng eleksyon at kampanya, napakagagaling manligaw. Di po ba? Napakagaling mangbola. Napakaraming pinapangako. Pero kami po, ako po lalo, nakaangga lang po sa tatlong bagay ang pagtakbo ko. Ano po? Yung una po, ipagpatuloy po kung ano man ang magandang nasimulan ni Mayor. Yung pangalawa po, pagyamanin kung ano man po ang kanyang iiwan. At yung pangatlo, punan po kung ano man po ang kulang. Ano po? Wala pong perfectong panunungkulan. Yan po sana, gusto ko po, yan po yung mensahe gusto kong iwan sa atin ngayong gabi. Kanina, nag-iikot po kami, nagbibigay po kami ng ganito. Sino po may kopya na ng plataforma natin? Halos lahat po, meron tayo. Kung titignan niyo po, napakarami po namin plano. Ano po? Dami namin plano. Nakasulat po lahat dito yan. 12 sektor ng panunungkulan. May isa pong nagtanong sa akin kanina, napakaganda po ng tanong. Bakit hindi niyo ginawa yan nung nakaupo kayo? Ang sagot ko po, bago pa lang po akong tumatakbo. Ano po? Ang nagawa po ni Mayor Dan, nakasulat dito sa likuran. Ano po? Wala pong perfectong panunungkulan. Pero kung ano man po ang tiwalang ibinigay niyo kay Mayor Dan, sigurado po ako na hindi niya sinayang yung botong binigay niyo po sa kanya. Kasi sa loob po ng 7.5 years, mag-8 years po niyang panunungkulan, sinubukan po namin ilista yung mga nagawa po niya. Pero kulang po ang isang pahina. Pero hayaan niyo pong isa-isahin ko, mabilis lang po. Sa panahon po ni Mayor Dan, nagkaroon tayo ng mga libreng laboratory sa munisipyo, nagkaroon po tayo ng mga libreng gamot, nagkaroon po tayo ng mga libreng opera sa katarakang sa mata, nagkaroon po tayo ng mga libreng turok ng anti-rabies, nagkaroon po tayo ng mga libreng pulot ng ngipin, mga assistants sa dialysis patients. Di po ba, every 3 months may 2.5 ang dialysis patients. Bukod po dyan, tayo na po, bubuksan na lang po yung bago nating dialysis center dito sa sarili nating bayan. Tapos po, marami po mental health patients. Yan po, hindi alam ng marami. Alam niyo po ang pinilya, ginawang tapunan ng mga taong may sakit sa pag-iisip. Kasi po, pag dito nila dinadala, gumagaling po. Kasi po, palihim po namin, kinukuha, kinakausap ang pamilya, pinapagawin po natin. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga dati nating pag-alagala, ano po, unti-unti po silang gumagaling. Isa po yan sa malaking accomplishment din ni Mayor Dan. Nagkaroon din po tayo ng assistance sa PGH. Di po ba? May mga pinapadala tayong pasyente sa PGH. Marami na pong cancer patients. Pagdating natin. Tapos, pagdating naman po sa infra, may bago tayong munisipyo, may bago tayong preso, may bago tayong UDEC, dito po sa Halinay. Dito po na lang po, sa pinatatayuan ko po, termino po ni Mayor Dan na naipagawa itong kasadang ito, hanggang doon po. Alam ko po na marami pang magawain. Ano po, ulitin ko po, wala pong perfectong panunungkulan. Pag meron pong tao, kandidato, na tumayo sa inyong harapan at pinangako ang buwan at bituin, bukas ibababa ko sa inyo, ibang po ang tawag ko. Isa pong bagay na natutunan ko po sa pinagmasdan at pinobserbahan ko po ang aking ama. Mahirap po ang trabaho ng isang punong bayan. Inilaan po niya ang kanyang buhay
literal, pawis, luha at dugo para po baguhin ang ating bayan. Kaya hindi po rin maaalis sa akin na paminsan may konting kurot pagka po binabatikos nila na wari ba walang ginawa sa ating bayan. Yung pong binanggit ko pong mga nagawa niya, nandito pa lang po ako sa 1/3, 1/4, manghaba pa po. Hindi po kami nandito para manihil ng utang na loob. Hindi po. Trabaho po yan lahat ng ginawa ito. Pero pinapaalala ko lang po dahil sa dami po ng tumatakbo na parang pakiwari nila na pag nanalo sila sa Mayo, instant, parang instant noodles, lahat ng problema nyo malulutas ko. Yung iba po, ganyan ng ugali pag tumatakbo. Ako po, hindi po ako minulat ng ganyan ng ano. Hindi po ako naniniwala na pag nanalo ka, instant magagawa mo lahat ng gusto mo. Kasi po, ang pagbabago sa ating bayan, pinagtutulong-tulungan ng mga nanunungkulan at ng mga mamamayan. Ano po? Ayun po yung kanila ng aking pagtakbo. Gusto ko po baguhin ang itsura ng politika at panunungkulan sa ating bayan. Ayoko na po ng politika na puro batuhan ng putik. Ayoko na ng politika na puro kaplastikan. Ayoko na ng politika na tuwing eleksyon, palakihan ang naiaabot sa mga tao. Kami po ang grupo na naninindigan sa aming pag-iikot. Wala kaming inaabot na pamerienda sa inyo. Ang inaabot namin sa inyo, maayos at konkretong plataforma at plano kung paano pa po namin lalo inaabot na papaunalin ang bayan ng Pilipinas. Ano po? Alam ko po na medyo mahabang basahin ang nakasulat dito. 12 sektor ng panunungkulan. Pero ang pakiusap ko lang po, kada isang araw, basahin po natin ang isang sektor. Sa 12 araw, tapos na po natin basahin. Pagdating po ng 12 ng Mayo, sigurado na kayo sa inyong ibuboto. Kasi makikita niyo po kung ano yung plano natin. Alam ko pong hinahikayat namin kayo manood sa amin bukas, pero papahapyawan ko na lang po yung ibang bagay pa na nais kong idagdag. Yung sinabi ko nga po, yung pangatlong dahilan ng aking pagtakbo. Punan kung ano man ang kulang. Mapalad po ako na maging anak ng isang Dan Masinsin dahil hinayaan po niya ako na banggitin sa kanya kung ano yung pakiwari ko na mga pwede pa natin idagdag sa ating bayan. Mapalad po ako ng aking ama ay siya mismo ang umaamin na hindi niya lahat malulutas sa isang termino lang. Kaya po nung gumawa kami ng mga plataforma, hinayaan niya kami na mag-isip ng mga bagay na pwede pa namin iambag. Unahin ko na po, bibilisan ko lang po yung mga e-platforms. Pero hindi lang po yan. Tip of the iceberg lang po yan. Pakinggan niyo po silang lahat bukas. May mas malalim pa po kada sektor. Pero isa-isahin ko lang po. Sa edukasyon, plano po namin sa 2026, libre na po ang uniforme ng mga elementary school students. Para sa edukasyon po yan. Para naman, bakit po elementary lang? Narinig ko ang aming mga kategori. Bakit daw hindi pa lahat? Ulitin ko po, 7.5 years po ako sa munisipyo. Alam ko po ang kapasidad at kakayanan ng pondo ng ating bayan. Isang bagay na bigyan ng pag-usapan na upo si Mayor Dan, ang dinatnan niyang pondo ng Pililya ay 114 million pesos lang. Pero sa liit po ng pondo na yon, na pangasiwaan niya ng maayos, nakapagbigay ng mga libreng serbisyo sa ating pamahalaan. Ngayon po, matatapos ang kanyang termino, 350 million pesos na po ang pondo ng Pililya. Pero hindi pa rin siya masaya ang ating mga katunggali dyan. Sinasabi nila na malaking porsyento daw nun ay nanggaling pa rin sa nasyonal. Marahil totoo, pero hindi po natin maikukumpara na upo po si Mayor Dan, ang koleksyon ng buwis sa Pililya ay 20 million pesos lang. Ngayon po, 75 million pesos na po ang nakukolekta natin sa mga negosyo at mga buhay sa dito sa ating bayan. Mahigit sa triple po ang nagawang koleksyon ni Mayor Dan. Ano po? So sa edukasyon, bakit po elementary lang? Pag sinagad po natin hanggang college, mauubos ang pondo natin, wala tayong maibibigay sa ibang sektor. Magsimula po tayo sa maliit, pag nakita natin na gumagana, saka po natin unti-unting dagdagan. Ano po? Pagdating naman po sa sektor ng pagtatrabaho, ang kadalasan po problema ng mga kalalakihan na naghahanap ng hanap buhay, pag nag-apply ng trabaho, hihingan ng pang-requirements. Di po ba? Medical clearance, mga IDs. Ang munisipyo po, kung dati, sabay-sabay lang tayo nagbibigay ng medical, sasagutin na po ng munisipyo ang mga medical clearances ng mga naghahanap ng trabaho. Para mas madali po silang pagkakas ng trabaho. Sunod po, sa sektor po ng sports. Sa sektor po ng sports, mabilis lang. Dalawa po. Yung
isa, dadagdagan natin ang sport sa interbarangay. Dati, volleyball, basketball lang. Ngayon po, dadagdag natin ang chess at billiards kasi napakaraming batang magaling mag-billiard dito sa bayan ng Pililla. Pero nauuwi sa sugalan lang kasi wala silang nasasalihan na isang palakasan talaga na makakakuha sila ng trofeo at medalya. So sa interbarangay po, kasama na ang billiards po para po yung ibang mga batang magagaling po makasali. At lahat po ng mananalo na top players sa interbarangay, imbis na cash prize lang at medal o trophy, sila rin po ay automatic magiging scholar ng ating munisipyo. Para sa ngayon, mas lalo gusto nila sa pag-aaral. Para sa mga senior citizen, 2 key factors, pero 5 po yung programa namin, banggitin ko lang po yung 2. Una po, cash gift para sa mga magsiselebrate po ng kaarawan kada buwan. So 1,000 pesos po na cash gift sa mga senior citizen na magsiselebrate ng kanilang birthday. Ano po? Yung pangalawa, lalo po dito sa Nyugan, alam ko po, napakalayo din po. Ang dating ng mga taga-Nyugan at Malaya, pagpupunta sa munisipyo para sa gamot ng mga senior, lumipas sa pamasahe. Maglalagay po tayo ng numero, ng hotline, na number na pwedeng tawagan ng mga senior citizen na hirap ng lumabas para bumili ng gamot, para yung mga gamot nila, i-deliver na lang po sa amin. Tapos po, sa sektor po ng kababaihan, magdadagdag po tayo ng 2 social worker. Para saan po yung social worker? Marami pa rin po na kabataan na medyo nalilihis ng landas. Kailangan po natin ng mga social worker na magpoproseso ng kanilang mga kinakaharap na kaso, mag-counseling sila bago ibalik sa kanilang mga tahanan. Nang sa gayon, pagkabalik, pag-reunite sa kanilang mga pamilya, maayos na po ang pag-uugali ng mga bata na nalilihis. Kaya kailangan po natin mag-dagdag po ng social worker. Narinig ko na naman po ang tanong ng iba, bakit hindi ginawa dati pa? Ulitin ko po, naupo si Mayor Dan, wala pong lisensyadong social worker sa ating munisipyo. Pero dahil sa pag-upo po niya, nakapaglagay po siya ng isang lisensyadong social worker sa ating pangalaman. Ang plano ko po ay dagdagan po ng 2. Pagdating pa rin po sa kababaihan, dito po lalo sa Nyugan, marami po dito. Ang mga hanap buhay ay sa mga bahay lang, naghahabi ng water lily. May nakikita ko dito, nagsusulsi ng mga tsinelas, yung beads. Meron din yung mga nagkatahi, yung binabagsakan ng mga galing sa Taytay, o kung iba naman, sariling pananhinan sa bahay. Magdadagdag po tayo ng ayuda or assistance, livelihood assistance para po i-infuse o dagdagan yung mga puhunan. Kasi minsan po, natitigil dahil na kinulang sa puhunan. So isa po yun sa programa natin po para sa buwan. Okay? Pagdating naman po sa agrikultura, panahon na po para magkaroon ng sariling veterinaryo ng ating munisipyo. Ulitin ko lang po, ulit po ako, alam ko nakakasawa po yan. Pero kasi nung naupo si Mayor Dan, napakaraming wala sa ating munisipyo. Ano po? Wala tayong metro noon, wala tayong disaster risk reduction officer noon. So lahat po yun ilagay ni Mayor Dan. So hindi lang po niya nailagay yung veterinaryo, pero meron na po tayong isang mag-exam na lang, pag pumasa po siya, i-promote natin yung magkaroon po ng sariling veterinaryo at munisipyo. At sa gayon, di na po tayo pupunta sa mga pribado, lalo sa mga magsasaka na nag-aalaga ng hayop kailangan. Ano po? Tuloy-tuloy po ang libreng pinhe, libreng abono na ginagawa ng Putimedan, papalawigin at papalakas ng bansa. Pagdating po sa sektor ng kalusugan, ito po yung nakakapagpag. Marami pong tumatayo sa inyong harapan, pinapangako na pag sila'y upo, hindi po nila ang gawin. Ito po, pinapangako na lang po nila, ginagawa na po natin sa atin. Pero kung may oras po kayo, hindi po masyado po mahaba kung ipapaliwanag ko dito. May in-upload po akong video sa Facebook, kaka-upload ko lang po 3 hours ago. Doon ko po idinitalye kung paano, kung unti-unti nating tatahakin ang landas nang sa gayon, dumating ang panahon na magkaroon tayo ng sarili pagawin sa atin. Dito namin ipapangako na pag nanalo kami kung ng termino magagawa agad. Wala pong kayang magtayo ng ospital sa loob ng 3 taon. Ayoko pong magaya sa Tanay, nagpatayo ng malaking gusali. Nakita niyo po yung highway na hanggang ngayon hindi pa rin po nag-ooperate. Madali pong magpatayo ng building, pero mahirap pong mag-operate ng ospital. May kaakibat na gastos, kailangan alam mo kung saan kukunin ang pondo. Doon po in-upload kong video sa Facebook, dinitalye po doon kung paano natin mapupondohan. At unti-unti, papunta po tayo sa direksyon na magkakaroon tayo ng sarili ng ating
Ano po? So yan po yung pangarap namin. Pero ulitin ko po, hindi po instant yan. Hindi po yan magagawa 2-3 years. Yung po sabi na yan, it takes time. Pero ang mahalaga po, kailangan na po natin matandaan sa sektor ng kalusugan, ang Pililya po, ang ating pang Rural Health Unit ay kaakibat at kapartner na ng PhilHealth. Kung dati po, sa tuwing tayo ay magbibigay ng gamot, ng lab o papacheck up ang mga pasyente, kung dati ay pera ng munisipyo ang ginagamit, ngayon po, dahil pinakredit ng PhilHealth, ng ating RHU, masisingil na po natin si PhilHealth sa lahat ng pagpapacheck up niyo po sa ating Rural Health Unit. Ibig sabihin, makakapag-imbak tayo ng sapat na pondo na yung dating ginagastos ng munisipyo na ibabalik ng PhilHealth, mas lalaki po ang pera natin para sa sektor ng kalusugan, mas marami tayong serbisyo ang maibibigay sa tao. At ang tindahan po riyan, sa kasalukuyan po, nasa halos 2 milyon na po ang naiipon natin sa PhilHealth, wala pang 3 buwan po din. Yung pondo po na yun, pwede natin gamitin para magdagdag ng doktor at yung pagkakaloob po ng Panginoon, gamitin natin sa bagay po natin nilalagay para hindi na makalimutan ng ating tao. Tapos po, health, sa sektor po ng transport, last na po, marami rin po yun, pero isang pangunahin namin, ang lagi pong problema ng mga namamasada ay wala silang lisensya. Ano po? So, sinusugal, pinagbabaka sakali, babiyahe, kahit delikado, dahil delikado po magbiyahe ng walang lisensya kasi pag ikay na aksidente, disgrasya ka, kulong ka. Ano po? Diba? Tutulong ang ating pamahalahang bayan. Hindi po man buong maibigay, 4,000 po ang halaga ng lisensya. Makapagbigay man lang ng subsidiya, 1,000 o 1,500 para mapunan kung ano man ang kulang, malaking tulong na po yun para magka-lisensya po kung wala ng lisensya. So yun po yung pahapyaw sa aming mga plataforma. Hindi po sa nagmamadali ako, no? Gusto mo lang po na yung hindi nyo pa naririnig, hinggan nyo po kami bukas sa aming public meeting. Pero sa punto na ito, ang pag-uusap sa atin. Marami pong kandidato ngayon. 49 po ang lahat ng kandidato. 39 sa konsehal, 5 sa mayor, 5 sa vice mayor. Alam ko po na marami sa atin, may kaibigan, may tropa, binulungan, pakisingit si ganito, pakisingit si ganito. Pero ang ipapakiusap ko po, kilalanin at kilitisin po natin ang pagkatao ng lahat ng konsehal sa ating lapihan, nang gayon, kayo na po mismo magsabi kung meron po ba tayong dapat ilaglag sa mga ano po? Mabilis ko lang po, si Bukal Dindo, siya po ang pangulo ng lahat ng konsehal sa buong Malabarca, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal. Ano po? Kung lahat ng lalawigan na yun, pinagkatiwalaan siya, sana po, tayong mga kababayan niya mismo, muli siyang pagkatiwalaan at ibalik po natin sa sanasa. Ano po? Si Connie J. Camero, hindi po sinayang ang boto nyo. Lagi po kinukwento kahit sa ang public meeting o caucus. Ang sakit ng politiko, pag nanalo, hindi mo mahagilap, magagaling magtago. Ano ba? Kahit puntahan mo sa munisipyo, hindi mo mahagilap, tatakasan ka pa. Pero never ko pong nakita yan, never kong nakita ang ginawa yan ni Consi J. Canero. Isa po yan sa mga konsihal na kahit may sesyon o wala, may sesyon o wala, at higit po riyan, kaya dumami po ang kilala niyan sa lugar. Sa pag-ikot ko, yan po ang lagi kong nakasama. Sila ni Consi J. Hindi po nakasama